Mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo magbabasa na dito po sa Leviticus. Nasa chapter 3 na po tayo. At ang akin pong babasahin ay dito po sa chapter 3, verse 1 to 6 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, mga tungkulin ng mga Levita. Ito ang salinlahi ni Aaron at Moises na kausapin siya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Ang mga anak ni Aaron na sinadap na siyang panganay at sina Abiho, Eleazar at Itamar. Sila ang mga itinalagang pari na magsisilbi sa tuldang tipanan. Ngunit sina Nadab at Abiho ay namatay sa harap ng altar sa bundok ng Sinai na magsunog sila ng handog kay Yahweh sa pamamagitan ng apoy na hindi tinalaga para roon. Wala silang anak, kaya sina Eleazar at Itamar ang naglingkod bilang pari habang nabubuhay ang kanilang ama. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tipunin mo ang lipi ni Levi at italaga mo sila bilang katulong ni Aaron. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Medyo masakit po yung mata ko, kaya hanggang dito na lang po. Hindi ko na po ito mabibigyan po ng exhortation. Medyo mata ko po ay nabigla po ko. Bakit bigla po itong namulaw? Sobrang sakit po. Yung kanon lang naman po. Bye po and God bless po sa ating lahat. Magandang gabi po at muli po tayo po ay mag-share sa ating devotion sa Numbers chapter 3 verse 7 to 11. Tutulungan nila si Aaron sa mga gawain sa tuldang tipanan at ang mga mamamayan sa kanilang paghahandog. Sila ang mga ngasiwa sa mga kagamitan sa loob ng tuldang tipanan at sila rin ang tutulong sa mga Israelita sa kanilang pagsamba. Ang tanging tungkulin ng mga Levita ay ang tumulong kay Aaron at sa kanyang mga anak sa gawain nila sa tuldang tipanan. Si Aaron naman ang kanyang mga anak na lalaki ay itatalaga mo bilang pari at sila lamang ang gaganap ng mga gawain kaugnay nito. At sino mang hindi mula sa lipi ni Aaron na gumanap na tungkulin ng pari ay dapat patayin. Sinabi ni Yahweh kay Moises. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang babasahin ko po ay Numbers chapter 3 verse 12 to 16. At tungkol sa akin, narito ang aking kinuha ang mga Levita sa gitna ng mga anak ng Israel. Sa halip ng mga panganay na nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ng Israel. At ang mga Levita ay magiging akin. Sapagkat lahat ng mga panganay ay sa akin, sapagkat ng araw ng aking lipulin, ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egypto ay akin. Pinapaging banal sa akin ang lahat ng mga panganay sa Israel. Maging tao at maging hayop, sila ay magiging akin. Ako ang Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Sinai na sinasabi, bilangin mo ang mga anak ni Levi ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa kanilang mga angkan, bawat lalaki na mula sa 1 buwan gulang na patanda ay bibilangin mo. At sila'y binilang ni Moises ayon sa salita ng Panginoon gaya ng inuutos sa kanya. Amen. Mga Bilang, chapter 3, verse 17 to 21. At ito ang mga naging anak ni Levi ayon sa kanilang mga pangalan, si Gerson at si Koat at si Merari. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Gerson ayon sa kanilang mga angkan, si Libni at si Simei. At ang mga anak ni Koat ayon sa kanilang mga angkan ay si Amram at si Isar at si Hebron at si Uziel. At ang mga anak ni Merari ayon sa kanilang mga angkan ay si Mahalili at si Musi. Ito ang mga angkan ng mga Levita ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. Kay Gerson galing ang angkan ng mga Libnita at ang angkan ng mga Simeita. Ito ang mga angkan ng mga Gersonita. Amen.
Amen. Magandang umaga po, ang aking pong ibabasa ay para po kay Lester na matatagpuan sa Numbers chapter 3 verses 28 to 33. There were 8,600 males 1 month old or older among these Kohathites clans. They were responsible for the care of the sanctuary, and they were assigned the area south of the tabernacle for their camp. The leader of the Kohathites clans was Elisaphan, son of Uziel. These 4 clans were responsible for the care of the ark, the table, the lampstand, the altars, the various articles used in the sanctuary, the inner curtain, and all the equipment related to their use. Eleazar, son of Aaron the priest, was the chief administrator over all the Levites, with special responsibility for the oversight of the sanctuary. The descendants of Merari were composed of the clans descended from Mali and Mushi. Praise the Lord. Purihin Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Mapagpalang araw po mga kapatid. Ako po ay mag-share ng Bible verse galing po sa Book of Numbers chapter 3 verses 34 to 39 po. Ang sabi po dito, their listing according to the number of all the males from month old and upward was 6,200. And the chief of the fathers' house of the clans of Merari was Jeriel, the son of Abihail. They were to camp on the north side of the tabernacle, and the appointed guard duty of the sons of Merari involved the frames of the tabernacle, the bars, the pillars, the bases, and all their accessories. All the service connected with this, also the pillars around the court, with their bases and pegs and cords. Those who were to camp before the tabernacle on the east, before the tent of meeting toward the sunrise, were Moses and Aaron and his sons, guarding the sanctuary itself to protect the people of Israel, and any outsider who came near was to be put to death. All those listed among the Levites, whom Moses and Aaron listed at the commandment of the Lord by clans, all the males from the month old and upward were 22,000. Purin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ay para po kay Iban. At ito'y matatagpuan sa Numbers chapter 3 verses 40 to 45. Redeeming the firstborn sons. Then the Lord said to Moses, "You count all the firstborn sons in Israel who are 1 month old or older, and make a list of their names. The Levites must be reserved for me
as substitutes for the firstborn sons of Israel. I am the Lord, and the Levites' livestock must be reserved for me as substitute for the firstborn livestock of the whole nation of Israel. So Moses counted the firstborn sons of the people of Israel, just as the Lord had commanded. The number of firstborn sons who were 1 month old or older was 22,273. The Lord said to Moses, "Take the Levites as substitutes for the firstborn sons of the people of Israel, and take the livestock of the Levites as substitutes for the firstborn livestock of the people of Israel. The Levites belong to me. I am the Lord." Praise the Lord. God bless po. Muli po magandang gabi. At ako po ay babasa sa Bilang chapter 3 verses 46 to 51. Sinasabi po rito, sapagkat mas marami ng 273 ang panganay ng mga Israelita kaysa mga lalaking Levita. Ipatutubos mo ng 5 pirasong pilak bawat isa ayon sa opisyal na timbangan ng santuario. Ang isang pirasong pilak ay katumbas ng 12 gramo. Lahat ng salaping malilikom ay ibibigay mo kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kinuha nga ni Moises ang pantubos sa mga panganay ng mga Israelita na humigit sa bilang ng mga Levita. Ang kabuuang nalikom ay umabot sa 1,360 pirasong pilak. Ang lahat ng ito ay ibinigay ni Moises kay Aaron at sa mga anak nito bilang pagsunod sa utos ni Yahweh. Galing ano. May mga gantimpala pala yung mga ano. God bless po. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita.